iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Ay, Vice President Sara Duterte for President hanggang kaduluduluhan. Yan ay, that will be, kung sinong bumangga sa inyo, babanggain ng banateros. Tatak niyo yan, ma'am. Nakaukit na po yan sa aming puso. Sa pamilya Duterte lang kami. Pamilya Duterte. Sa inyo lang, ma'am. Sa inyo lang. Sa inyong magkakapatid lang. Yan ang aming loyalty. Kasi naniniwala kami sa pinaglalaban ninyo. Naniniwala kami sa pamamahala ninyo. Kay Baste, naniniwala kami sa pamamahala din niya. Kaya nga ang ganda-ganda eh. Di ba po? Huwag niyo na ho sanang isama si Amy. Please lang. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Iyon. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Nako. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa... Eto, sa mga medyang bobo, makinig kayo. Unang dahilan niya kung bakit siya tatakbo, number 1, di ba? Hindi naman niya talaga pinlano. Sa tingin niya, na-realize niya na ang Panginoon ang talagang tumawag sa kanya dito na tumakbo. Through her mistake, yung inalagay niya si Bongbong Marcos at pinromote niya, kaya nagulo ang bayan. Yun ang isang dahilan, unang dahilan. Pangalawang dahilan kung bakit sinabi niya na ngayon ito, dahil magiging easy target din naman siya. Diba? Alam naman natin sinasabi nga niya yung mga nag-a-announce ng nauna, tina-target na kaagad. Siya, katutungtong palang Vice President, tinarget na kaagad. So wala nang difference. Bakit pa siya hindi magsasalita? So yun yung pangalawa niyang dahilan. Mga media, ituturo ko na sa inyo. Kasi medyo bobo yung iba sa inyo dyan Tuturo ko na kung bakit siya tatakbo. Ayan na nga, binibigay niya na nga yung dahilan Katagang in aid of legislation sa pagkidnap ng aking ama. Hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Yun. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Tama yan, madam. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. Yun. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom.
ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw Tina-translate ko, nga wala sinasabi. na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Grabe yan. Instead, I offer my life, Yan. strength, Yan. and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at Yun. malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yung palakpakan. Paano na? Finish na. Tapos na mga kababayan. Finish na. Finish na laban. Nagiiyakan na nga ngayon yung mga kalaban niya eh. Tingnan niyo yung mga reaction. Nagiiyakan. Totoo. May papakita ko sa inyo. Nagiiyakan yung mga reaction ng mga hindot. Alam mo, ang linaw dyan eh. Ang linaw ng dahilan niya kung bakit talaga siya tumakbo. Una, talagang nasira eh. Dahil kita mo yung kwento. Kita mo yung kwento ng... Ito kwento, sabi ko nga sa inyo, kwento ng Panginoon to eh. Kwento to ng Panginoon. Bakit? Ito ipapaliwanag ko sa inyo na maigi. Sabi nga nila, yung maliit na ilaw, mare yung candle. Candle ba? Mag-candle. Diba? Hindi mo mapapansin yan sa maliwanag na ilaw. Magsindi ka ng candle dyan. Hindi mo mapapansin yan pag maliwanag. Ano pa gagawin? Hihipan pa yan para mamatay. Bakit? Walang silbi. Tama, mali. Pero dahil namatay ang ilaw, nagkaroon ng kadiliman, konting ilaw lang. Mga kababayan, talagang magigising ang tao. Candle. Isang candle lang. Pag sindi mo lang ng candle na ganyan, sigurado ka, maliliwanagan ang lahat. Yeah? It's a simple candle. God allowed us through the darkness so His light to be seen. Minsan kasi mga kababayan, hanggang hindi tayo dumadaan sa matinding pagsubok, matinding sa buhay natin, hindi na natin nakikita ang Panginoon. Tama, mali. Sometimes when we are too successful, no need for financial, pagka talagang tayo ay masaya, hindi naman natin naaalala ang Panginoon eh. Tama, mali. Kaya nga tayo dumadaan sa problema at hinahayaan ng Panginoon yan so that we would realize that we cannot live by ourselves. We have to hold on to God, our Creator. We need that. That Creator would give His light to us. Yun ang dun. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, pag nakita na natin na tayo'y lugmok, ang dilim na ng paligid natin, ang dilim na ng buhay natin. Di ba? Doon lang natin napapansin na andyan pala ang Panginoon, ang ilaw. Hindi nyo ba napansin? Di ba? Nung panahon na sinilang ang Panginoong Hesus, at bakit star? Alam mo, yung bakit star ang naggabay. Yeah? Pwede namang uwak. Hindi, wala namang uwak na. Pwede namang, alam mo yun, bat. Maraming pwedeng ways. Why would God allow a star in the middle of the darkness? Kasi at that time, they were in darkness eh. Ang Israel noon, di ba, nasa ilalim niya ng ibang bansa. Pamumuno ng ibang bansa. And they need a Savior at that time. When the Savior was born, ginamit ng ilaw ng bituin. So anong ibig ko lang sabihin dito? Simple lang. Kung hindi dumaan tayo sa pamamahala ni Marcos, we wouldn't realize that we need VP Sara Duterte. Maybe for us, Duterte supporter. Maybe for us, we know. Pero marami pang iba na, syempre, hindi naman sila Duterte supporter. At that time, hindi ganun ka, syempre, nasa tatay eh. Yung mandato ba, yung appeal, lahat na kay Pangulong Duterte. Alam natin yun. Napansin ko yun, mga kababayan. Hindi ako nagbibiro Eto, sa Hong Kong, yung last day ni Pangulong Duterte bago siya ikulong, dumating si VP Sara Duterte. Sa Hong Kong to
grabe yung response ng tao. Talagang grabe. Umakyat pa siya dun. To the point na pinababaan na ata siya ng security ng China nun, ng Hong Kong para, ma'am, nagkakagulo na, daming tao. Pero nung dumating si Pangulong Duterte, kung ano yung response kay VP Sara Duterte, doble. Hanggang buong kalsada. Alam mo yung Hong Kong at that time, na-shock. Talagang na-shock sila kasi kahit alam mo yun, kasi ako nung time na yun, nawawala yung passport ko, talagang nag-ikot ako. Kahit saan ka pumunta, naandun yung mga Pilipino. O banat ba, si Presidente, kamusta na, nanyan na. Punta talaga sila, tumatakbo pa talaga sila para mapuntahan si Pangulong Duterte nung dumating. Nayanig talaga yung buong ano. Alam niyo yan, yung mga naandun na taga Hong Kong. Nung si Pangulong Duterte na grabe. Hindi ko sinasabing walang si impact si VP Sara Duterte. Pero kung i-compare mo kay Pangulong Duterte, ibang klase. Alam mo yun, iba. Pero ngayon, ito nangyari na to. Hindi ko sinasabing nalaos na si Pangulong Duterte. Pero kailangan niya kasing ipasa yung mandato, yung anointing ba. Kailangan niyan And because of what happened now, what happened ngayon sa ating bansa, yung kaguluhan, korupsyon, criminality na nakikita natin with our own eyes. Nakikita natin patayan dito, patayan doon. Nakita natin yung dilim. At ngayon nakikita natin etong magiging susunod na presidente natin si VP Sara Duterte. Talagang magsasaayos nito. Kasi alam natin kung gaano siya katikas Isipin mo sa tindi ng pagbanat sa kanya. Umangat, bumulusok pataas ang kanyang trust rating. Saan ka nakakita ng ganun? Araw-araw ka sinasabihan ng putang inang confidential fund. Minamak ka ng mga media na piatos-piatos. Daan, kaliwat ka na ng fake news kay VP Sara Duterte, lalo na yung nakaupo sa Malacanang na palengkera. Putang inang yun. Hindi ko nang sasabihin kung sino yun wala akong binanggit na pangalan. Maraming palengkera dyan sa Malacanang. Araw-araw siyang binabanatan ng fake news Di ba? And yet, bumulusok pataas. At yung mga naninira sa kanya, administrasyon ni Marcos, bumulusok pababa. Saan ka nakakita nun? You know why? You know why? Big factor kasi yung pagbanat sa kanya. Lahat ng kasiraan sa kanya, big factor yun. Tapos, nakikita ng taong bayan, yung naninira sa kanya, tarantado. Saan ka nakakita without doing anything? Kaya sabi ko sa inyo, this is a miracle from God. Without doing anything, imagine niyo, without doing anything, wala talaga siyang ginagawa na panlaban sa mga Marcos. Di siya nagsasalita. Binanatan siya ng binanatan. Ano nangyari? Lumubog yung bumabanat sa kanya. Without saying anything. Sino nagmalaki ng flood control project? Yung presidenteng bumabanat sa kanya. 5,500. Anyari? Nga. Kinabukasan. Baha. Anong tawag mo doon? Kamay ng Panginoon yun. Totoo, hindi ako nagbibiro, kamay na ng Panginoon yun. Sino magkokontrol ng baha at tubig? Di ba? Tapos after nun, SONA, bumida-bida na naman. Mahiya naman kayo. Di ba? Ano nangyari? Sumunod. Naglabasan at tinuro siya. Oo, they're trying to control na hindi siya maturo. Di ba? They're trying to control. Pero ano nangyari? Mismong kanyang inilabas na ICI, tangina nag-resignan. Alam mo na yung pinapahiwatig Alam mo na talaga na may pinapahiwatig na, uy, mga taong bayan, meron isang presidenteng si Raulo wala talagang ginawa sa inyo. At eto, meron akong isusunod. Alam mo, yan yung isang bagay na sabi ko, grabe rin, Kasi hindi po ako simpleng tao na basta lang nagpapadala sa mga politiko. Hindi po ako ganun. Ako talaga binabasa ko. I try my best to discern the movement of God in our country. The movement of God in the entire world. What is happening. I really believe. Kasi lahat po yan nakaukit na Lahat po yan nakasulat na. We just have to understand and learn from God's plan. Para tayo ay
alam natin ang gagawin natin, how to survive. Kasi in the last days, pahirap ng pahirap. Kaliwat kanan na ang lumalabas na prophecy na talagang pahirap na ng pahirap ang mundo. Pero kahit papaano, merong magtutulong at magdudulot ng liwanag. Kasi nga, para saan? Para ma-realize ng mga tao na kailangan nila Diyos. Anong ibig ko lang sabihin nito, mga kababayan? Ito nangyaring paglubog sa ating kahirapan na to, ito'y panandalian lang. Di ba? Panandalian lang at dahil nga po sa nangyayaring ito, meron isang tutulong sa atin. Sino yun? Si VP Sara Duterte yun. Di ba? At yan, nakita natin, mismo ang Diyos ang gumalaw dyan. It's a testimony, di ba, to stick with the truth and justice, and God will help you. Ito'y halimbawa para sa atin. Lesson sa atin to. Tutulong ang Panginoon basta tayo nandun lang sa katotohanan. Kaya marami sa atin, di ba, sabi ng iba, nagwi-wish na sana may mangyari sa presidente. Ako, ayoko yun. Sabi ko nga, that is not God's way of handling things. Hindi ganun ang Panginoon. Kung may mangyari man sa presidente, kagustuhan na ng Diyos yun. Pero hindi ko dapat, as a person, hindi ko dapat i-wish yun. Di ba? Hindi ko dapat i-wish yun. Pero ako, naniniwala ako may gagawin siya, ang Panginoon. At ito na nga yun. Ginising niya ang diwa ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente.